libutin ang makatayang bayan ng San Rafael. Ang San Juan de Dios Parish Church, na karaniwang kilala bilang San Rafael Church, ay isang simbahan ng Roman Catholic mula sa ika-18 siglo na matatagpuan sa Barangay Poblacion sa San Rafael, Bulacan. Ito ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Diocese of Malolos. Ang pangunahing patron nito ay si San Juan ng Dios. Si San Rafael ang Arkanghel ang pangalawang patron santo. Ang simbahan ay naging lugar ng labanan sa San Rafael kung saan daan-daang nag-aatras na sundalong Pilipino at sibilyan ang nawalan ng buhay sa labanang ito laban sa mga Espanyol noong Nobyembre 30, 1896. Isang makasaysayang marker mula sa National Historical Commission of the Philippines ang itinayo sa harap ng simbahan noong 1997 upang alalahanin ang massacre ng tinatayang 800 Pilipino. Sisa, Basilio at Crispin sa San Rafael. Naniniwala ang mga residente ng San Rafael na ang pambansang bayani na si Jose Rizal ay naikayat na likhain ang mga tauhang Sisa, Basilio at Crispin sa kanyang akdang Noli Me Tangere mula sa isang totoong kwento sa San Rafael. Sa pag-alala sa kwentong mula sa nobela ni Rizal, ang dalawang magkapatid ay nagsisilbing mga tagapagbigay ng tunog ng kampana sa simbahan upang makatulong sa kanilang ina sa pamamagitan ng pagkuha ng pera. Sa isang pagkakataon, inakusahan ng Sakristan Mayor si Crispin ng pagnanakaw ng isang halaga ng pera. Naparusahan si Crispin ng Sakristan Mayor at ng kura ng bayan si Padre Salvi at pinaniniwalaang namatay siya sa loob ng mga bakuran ng simbahan. Bilang patunay ng lokal na alamat, itinuturo ng mga lokal ang isang pader na may mansa ng dugo sa gilid ng kumbento sa isang maliit na silid kung saan di umano'y tinorture hanggang sa mamatay ang batang Crispin. Ang iba pang mga residente ng San Rafael, Bulacan ay nag-iisip ng ilang ebidensya na ang bayan ng San Rafael ay ang bayan ng San Diego sa nobela ni Rizal. Sinasabi nila na ang pangalan ng ama ni Crisostomo Ibarra sa nobela, Rafael, ay nagmula sa orihinal na pangalan ng bayan ng San Rafael. Bukod dito, mayroong isang lugar sa San Rafael na tinatawag na Pasong Inchik o Chinese Pass kung saan naninirahan ang mga unang mga ngalakal na Chino ng San Rafael. Sa nobela, sinabi ni Rizal na ang katawan ni Rafael ay dati nang inilibing sa sementeryo ng San Diego bago ito buksan muli at itapon sa ilog. Ang bayan ng San Rafael ay mayroong simpleng simula bilang bahagi ng Hacienda de Buenavista sa ilalim ng mga kapatid na San Juan de Dios. Bagamat pag-aari ng grupong relihiyoso na ito, ang lugar ay pinamahalaan ng mga prailing Agustino na nagtayo ng misyon noong 1750. Ang petsa ng konstruksyon ng kasalukuyang simbahan ng bato ay pinagtatalunan, bagamat ang ilang pinagkukunan ay nagmumungkahi na ang kumbento ay tinayo noong 1863 na maaaring ituring na panahon kung saan itinayo rin ang simbahan. Si Fray Antonio Piernavieja, OSA, na nagsilbi bilang paring bayan mula 1868 hanggang 1873 at mula 1875 hanggang 1877 ang nagtapos ng kumbento. Si Reverend Father Rainiel Pineda ang kasalukuyang pari ng simbahan kasama si Reverend Father Alvin Pila bilang parochial vicar. Ang simbahan ay ang lugar ng labanan sa San Rafael, isang labanan na pinaglaban ng mga revolusyonaryong Pilipino sa ilalim ng pamumuno ni General Anacleto Matanglawin Enriquez laban sa hukbong Espanyol na pinamumunuan ni Commandant Lopez Ortega. Sa kanilang paglalakbay mula sa bayan ng Paumbong patungo sa mga kabundukan ng Bulacan, nagpasya si General Isidoro Torres ng Malolos na hatiin ang tropa ng mga katipunero sa dalawa. Isang grupo sa ilalim ng kanyang pangangasiwa habang ang isa naman ay nasa ilalim ng bayan ni General Enriquez at ng kanyang kapatid na si Colonel Vicente Enriquez. Ang grupo ni General Enriquez ay dapat sanang patungo sa bayan ng Baliwag, ngunit nagpasya silang manatili sa San Rafael na pinaniniwala ang isang estratehikong lugar. Hindi nila alam na may isang tropa ng Espanyol mula sa Maynila na pupunta sa San Rafael na handang pumatay sa 20,000 militanteng Pilipino. Nagsimula ang labanan bandang 7 a.m. noong Nobyembre 30, 1896. Ang mga pwersang Espanyol ay napakalakas kaya't inutusan ni General Enriquez ang pagtaka sa simbahan ng San Rafael. Sa gitna ng labanan, ang ilan sa mga tropang Pilipino kasama si Colonel Enriquez ay nalayo sa natitirang grupo at tumuloy sa bayan ng Bigaa, ngayon ay Balagtas. Ng mga bandang tanghali, pinwersa ng hukbong Espanyol na buksan ang mga pinto ng simbahan at pinaslang ang mga revolusyonaryong Pilipino na humahanap ng kanlungan sa simbahan. Tinatayang 800 tao ang napatay sa labanan. Karamihan sa kanila ay mga bata, kababaihan at iba pang lokal.
Ang dami ng mga nasawi ay napakalaki na pinaniniwala ang umabot sa kalahating talampakan ang pagtagas ng dugo sa simbahan. Inutusan ng Gobernador Silio ng San Rafael na gumawa ng isang mass grave malapit sa simbahan. Pinaniniwalaan na ang labanan sa San Rafael ay naging inspirasyon kay General Gregorio del Pilar, isang malapit na kaibigan ni General Anacleto Enriquez na sumali sa revolusyon laban sa Espanya. Ang lumang munisipyo ng San Rafael, Bulacan ay naging mahalagang sentro ng bayan, lalo na sa poblasyon. Dito matatagpuan ang mga pangunahing tanggapan at serbisyo na mahalaga sa pamumuhay ng mga mamamayan. Ang lugar ay nagsilbing sentralisasyon ng bayan kung saan andyan ang mga opisina ng mga lokal na opisyal at postal office na nagsilbing ugat ng komunikasyon at transaksyon para sa mga residente. Bilang pangunahing barangay, ang poblasyon ay nagsilbing hub para sa kalakalan, edukasyon at iba pang serbisyo. Ang pagkakaroon ng mga opisina at negosyo sa iisang lugar ay nakatulong sa mas epektibong pamamahala at koordinasyon sa mga aktibidad ng komunidad. Dito rin matatagpuan ang mga pangunahing pasilidad na kinakailangan ng mga tao gaya ng mga paaralan, sentro ng kalusugan at mga pamilihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng malaking sunog na tumama sa lumang munisipyo. Ang insidente ay nagdulot ng pagkasunog ng mga mahahalagang estruktura at dokumento na naging dahilan ng malawakang pagkasira sa mga kasangkapan at kagamitan ng lokal na pamahalaan. Ang pagkasunog ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan at takot sa mga mamamayan, ngunit sa kabila ng trahedya, nagbigay ito ng pagkakataon para sa muling pagbuo ng bayan. Matapos ang sunog, nagpasya ang mga lokal na opisyal at komunidad na muling itayo ang munisipyo. Ang bagong munisipyo ay naglalaman ng mga modernong pasilidad na naaayon sa pangangailangan ng lumalaking populasyon. Binuksan nito ang pinto para sa mas efficient na serbisyo at mas magandang karanasan para sa mga mamamayan.